Isaiah chapter 43, verse 10, verse 11. Bago ako, before me, there was no God formed. Walang Diyos na ginawa maliban sa Kanya. Okay? Kasi hindi naman siya creation eh. Bago siya, bago lahat ng bagay, siya lang ang nandoon, nag-iisa siya, walang ibang Diyos, walang coexistence, siya lang yung nandun. Okay? Neither shall there be after me, wala rin sumunod sa Kanyang Diyos. Okay? Walang ibang Diyos na sumunod sa Kanya, walang ding Diyos na nauna sa Kanya. Sabi ng Scripture, I am the Lord, and besides me, there is no Savior. Siya daw ang Diyos, at maliban sa Kanya, walang ibang tagapagligtas. Sino bang Savior natin? Di ba si Jesus Christ? Ngayon, kung siya ang tinatawag nating Savior, ay sino itong Savior na ito? Ang sabi ng Isaiah sa Old Testament, and besides me, there is no Savior. Walang ibang tagapagligtas. Ibig sabihin, yung Jesus Christ is the same Elohim na sinasamba natin, na ating pinupuri, na ating kinikilalang Diyos, ang Elohim nung pasimula. Okay? So yun, walang ibang Diyos. Isaiah 45. There is no God else beside me. Inulit-ulit, wala nang ibang Diyos na nakasama niya. A just God and a Savior, there is none besides me. Walang ibang Diyos na nag-exist, siya lang. Okay. Psalms chapter 86, verse 10, para makakita naman scripture. For thou art great and doest wondrous things, thou art God alone. Kaya yung tatlong Diyos na tinatawag, wala yun. Kasi wala nga Diyos eh. Ang sabi ng scripture sa Old Testament, walang ibang Diyos doon maliban sa Kanya. Walang Diyos sa unahin niya bago siya magpakita. Wala din Diyos sa Kanya. Pagkatapos siya magpakita, walang Diyos sa sumunod sa Kanya. Yes. There is no other gods besides me. Sabi niya, walang ibang Diyos maliban sa akin. I am the God alone. Okay? Isaiah 37, verse 16. O Lord of hosts, God of Israel, thou dwellest between the cherubims, thou art the God, even thou alone, nag-iisa siya, of all the kingdoms of the earth, thou hast made the heaven and the earth. So nag-iisa siya doon. Exodus chapter 20, binanggit din sa Old Testament. I am the Lord thy God, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Doon pala sa Old Testament, sinabi na ng Elohim na ito, ng Diyos na nag-exist na ito, na nagpakita sa mga kasabayan ng Israel, na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Yes. Okay? So, tuloy natin. So, ito yung start existing one. Elohim has eternal thoughts. Meron siyang walang hanggang kaisipan. Meron siyang walang hanggang attributes na kailangan niyang i-express. Ano ba ang i-express ng Elohim na ito? Amen. So dahil siya si Elohim, ang self-existing one, gusto niyang express, he want to be God. Paano ba siya magiging Diyos? Eh, nag-iisa lang siya doon. Ang ibig sabihin kasi ng God is an object of worship. Sinasamba. So gusto niya siya isambahin, kaya siya nag-create ng angels. Sa Old Testament, mabalikan natin ha. Dahil sa Diyos, kailangan ang Diyos may sumasamba. So nag-create siya ng angels. So gusto niyang i-express yung kanyang pagiging father, kaya niya i-create yung kanyang anak, which is si Eva, at si Adan. Okay, kasama tayo. Siya din ang healer. Siya din ang healer sa sinasabi ng Old Testament. Kasi gusto niya express yung kanyang pagiging healer. So kailangan magkaroon ng kondisyon ng tao magkaroon ng sakit. Okay? Ang tawag ng permissive will. Pinahintulutan ng Diyos ng tao ay magkasakit. Amen? Ang purpose kasi para magampalan niya yung kanyang pagiging healer. He is a Savior. There has to be fallen creature. Paano ba magkakaroon ng katagang Savior? Di ba sa pinasa rin kanina, siya ay Savior. Paano siya magliligtas kung wala namang napahamak? Okay? Para ma-express niya yung pagiging Savior niya,
kilalanin siyang Savior, hinayaan niya, yung permissive will niya, hindi naman niya ito ginusto, pero yung permissive will niya, hinayaan niya yung tao, hallelujah, na mangyari ito sa kanila, kasi pinahintulutan niya, o sige, bigay ko yung kanyang kalayaan, dahil ang tao ay malaya, amen, walang pwedeng, ayaw nang gawing robot ang tao naman na may kalayaan pumili, nagkasala sila. So ito yung pagkakataon para ma-express niya yung kanyang pagiging Savior. Okay? He has to be, kailangan magkaroon ng fallen creatures. So Redeemer siya, at pag sinabing Redeemer, kailangan meron siyang tutubusin. Hindi naman pwede tawagin ng Redeemer, wala tutubusin eh. Nakakita na ba kayo ng sanda, natubos sa pawn shop, wala namang sinanda. Pag tutubos ka sa pawn shop, kailangan may sinanda ka doon. Okay, so Redeemer siya. Previous ownership. He also a judge. There has to be both righteous and the wicked. Siya ay king. Pag hari siya, kailangan may kingdom. Hindi pwedeng maghari na walang paghaharian. Okay? Pag tinawag kang hari, may kaharian ka, may pinagkaharian ka, kaya king siya. He has to be a kingdom of his own rulership. He is the high priest that can be touched by feeling of our infirmities. So in order para maipakita niya yung attributes niya na ito, ay kailangan mag-manifest siya sa isang katawan. So ito yung lahat ng purpose. Kailangan masasagawa ng bagay na ito sa pamamagitan ng paggamit niya ng isang katawan. Okay, yung body. So nag-perform siya, then out of God, mula doon sa kanyang self-existing one na Elohim, nagsalita siya, and out of God came the Logos, the Word. Kaya para sa John 1:1, ang sabi ng Biblia, in the beginning was the Word. Ayun. Out of God. So mula sa kanya, lumito yung Logos, the Word. So John 1:1, in the beginning, sabi kanina, the Word was with God, and the Word was God. Yung Logos po, ang ibig sabihin kasi ng Logos, divine expression of God. Parang ako, para ma-express ko yung sarili ko, yung aking nararamdaman, kailangan kong sabihin. Yes, naman. Halimbawa, nagugutom ako. Kasi nagugutom ako. Logos yun eh. Thought yun. Dati siya, nasa kaisipan siya, kailangan niyang sabihin para malaman kung yung kanyang gusto sabihin. In Logos, ibig sabihin is the divine expression of God, the express image of the invisible God. Ito daw ang image para ma-express niya yung kanyang imahe kasi ang Diyos is invisible. Nakakita na kayo spirit? Ang spirit hindi na nakita. So para maipakita niya yung kanyang sarili, ma-express niya yung kanyang sarili bilang invisible God, sinasabi ng scripture, the Logos is the theophany of God. Anong ginawa niya? Yung Logos kasi means something spoken which include the thoughts of the speaker. Hindi pwedeng may nagsalita, wala namang tinig. Di ba rin may tinig, walang salita? Ganyan. Pag may nagsalita, ibig sabihin may pinanggalingan ng salita. So, tinatawag natin Logos. Alright. So, ang Logos is the Son in prefigure. Sabi sa John 1:1, nang pasimula yung salita. Sa verse 14, ang salita ay nagkatawang tao. Ayan, yung Word ay nagkatawang tao para ma-express niya ang kanyang sarili. Okay? This Logos is the Christ. Ang salita ay si Kristo. This Logos has created all things. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven. Yung salita din ito, ang the same Logos doon sa beginning sa Genesis 1:1. Naalala nyo, in the beginning was the Word. Diba doon sa Genesis, yung paglikha ng Diyos ng mundo, paano ba ginawa niya? At sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Spoken word. At sinabi ng Diyos magkaroon ng hayop, nagkaroon ng hayop. At sinabi ng Diyos magkaroon ng araw, nagkaroon ng araw. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, magkaroon ng puno, magkaroon ng tubig. Expression ng kanyang naiisip. Amen. Yung word na sinabi niya, and that is the expression na i-spoke niya, yun yung tinatawag nating Logos. He created all things. Yung Logos ay naglikha ng lahat ng bagay. At natutunayan ito sa New Testament sa Colossians chapter 1, verse 13. Ang sabi ng Biblia, who is the image of the invisible God? Sino daw ang imahe ng hindi nakikitang Diyos? The firstborn of every creatures, for by Him we were all things created. Dahil sa Kanya, nilikha ang lahat ng mga bagay in heaven, sa langit at sa lupa, visible and invisible,
Whether they are being thrones or dominions and principalities and powers, all things is created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things consist. Sino ba ito binabagay ng Scripture? Hindi ba si Kristo ito? Sino ba ng creation? Sino ba ang gumawa ng creation? Ibig sabihin, pinapatunayan lang ng creation na yung Kristo dito sa New Testament ay siya din ang Diyos doon sa Old Testament na nag-create ng lahat ng bagay. Okay? Kasi kung wala siya, hindi malilikha ang lahat. Sabi ng Scripture, for in Him dwelleth the fullness of Godhead bodily sa Colossians chapter 2 verse 9. Okay? Pinatulayan ng Colossians, sabi ng Scripture, He is the invisible, the image of invisible God. Para makita siya, kailangan niyang gumamit ng image. And that is Christ. So ito, nagkaroon ng image. Sabi ng propeta sa kanyang preaching na live, and then out of this distance the Father went the Logos, which was the Word of the Son, which was the Theophany, which was the body of the great Jehovah, and then for the celestial body, that is the Logos. So ito yung Word, gumamit niya ito yung salita, gumamit siya ng katawan, ito yun. Ito yung daming Word, gumamit siya ng katawan, and then nagkaroon siya ng imahe. The great fountain of Spirit which had no beginning, walang simula, walang wakas. The great Spirit began to form in the creation, and the Logos that went out when it was the Son of God, it was the only visible form that is in His Spirit. And it was a theophany, which means body, and the body was like a man. So ito yun, kaya ng anyo, yung Logos. Okay. And this body shape was called, ang sabi ng scholar dito sa katawan na ito, ang tawag ito ay Logos. Ang tawagan dito is theophany. Theophany is a human body that's glorified. So ito yun, yung theophany. So malagay sa part. So in the first creation, in theophany beings, Genesis chapter 1, verse 26, and God said, let us make man in our image after and our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man, so nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang image. In the image of God, created He, male and female, created He them. So in second creation, man, flesh beings. So ito yun. So nag-create siya, and the Lord God formed a man out of the dust of the ground, dating spirit, then nilagyan inanyuan ng katawan, and breathed in His nostrils the breath of life, and man became a living soul. So nagkasalang tao, nagkaroon ng disobedience, so yung tao dumami dahil sa disobedience. Genesis chapter 3, mabasa natin, yung nagkasalang tao. Okay? Nandun yung serpent, tinukso si Eva, then nagdaya siya, at doon nagsimula yung tinatawag nating pagkalat ng pagdami ng tao sa sanglibutan. It is permissive. Okay, man driven out of the garden, tinalaya sila sa halaman ng Eden dahil sa kanilang kasalanan. So he drove out the man and placed into the east of the garden of Eden, cherubims and flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. So pinalaya sila sa garden of Eden. Binantayan ito ng mga ng angels at saka ng flaming sword. So anong purpose ng ating Panginoon? So, yung redemption by the blood. So, kailangan matubos ang tao sa pamamagitan ng dugo. Diba sa binasa natin kanina scripture, yung self-existing one na Elohim, na spirit siya, so ang gusto niya i-express yung kanyang pagiging redeemer, so kailangan may dugo na umagos. So, ito yung sasabi ko kanina, na yung Diyos sa beginning, nag-anyo siya sa katawan, sabi ng Biblia sa John 1:1, and the Word was made flesh. So, kailangan niyang gumamit ng katawan para magamit niya ito sa pag-redeem ng tao. Nakuha niyo yung sabihin kanina? Okay? So, gumamit siya ng katawan para matubos yung tao sa kasalanan na binabagay sa Book of Hebrews, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood, there is no remission. So, paano magkakaroon ng redemption? Kung yung God Eternal Spirit, nandun siya sa kalagayang spirit niya. Okay? So, kailangan niyang gumamit ng tao para magkaroon ng dugo, para magkaroon ng remission of sin. Kasi without the shedding of the blood,
Kapag walang pagdaloy at pag-agos ng dugo, walang remissions ng sin. Walang kapatawaran. So yung kanyang purpose, sa yung pagiging existence niya, yung ilog na binasa natin kanina, Yes, yung pagiging existence niya, kailangan niya doon sa kanyang sa dating pwesto, gumamit siya ng laman para matubos ang tao sa kasalanan. Amen. Amen. Okay nyo? Alright, Leviticus chapter 4, verse 24. And he shall lay his hand upon the head of the goat and kill it in the place where they killed and burn an offering before the Lord. Sin offering, and the priest shall take the blood and the sin offering with his finger and put it upon the horns and the altar and burnt offering, and shall pour his blood and the blood of the altar and burnt offering. So yun ang ginagawa ng sakripisyo. Another is the manifestation of God. Si Melchizedek. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Melchizedek. Sino ba si Melchizedek? Sa Hebrews, nandiyan din siya. Hebrews chapter 7, verse 1 to 13. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him, to whom also Abraham gave 10 part of all. Ibig sabihin, si Abraham nagbigay ng ikasampung bahagi dito kay Melchizedek. First being by interpretation, king of righteousness, king of Salem, which is king of peace, without father. Tinanong si Melchizedek, kanina si Elohim. Si Melchizedek, wala siyang ama, wala siyang ina, wala siyang descendant, wala siyang lahi ng pinanggalingan, wala siyang simula ng araw ng paglitaw, walang para sa Biblia na siya pinanganak sa ganito, na may tatay siya, walang account ang Biblia. Wala din siyang simula ng buhay, wala din account ang Biblia na natapos ang buhay niya, si Melchizedek. But made like unto the Son of God, abided a priest eventually. Okay, continually. Ibig sabihin, kung itong Melchizedek na ito, walang father, walang simula, hindi alam kung saan nagsimula, hindi alam kung saan ang wakas ng kanyang buhay, okay, hindi nga nila alam kung saan ang galing eh. And then, sabi niya, it is without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, wala din katapusan, kaya siya, ay sinasabi ng scripture, kaya nagbigay dito si Abraham ng 10 kasi alam niya that is God. Amen. The self-existing one. Gumamit siya ng katawan para makausap niya si Abraham ng pagkakataon na ito. Okay? Now, Melchizedek, the king of Salem, the priest of the Most High, the king of peace, hari daw ng kapayapaan. Sino ba ang hari ng kapayapaan? Alam ako ng ating Panginoon. Which was none other than the fourth part of the Lord Jesus Christ. And when he met Abraham, he paid Abraham the communion and blessed him who was the priest, not other than the incarnated Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, doon pa lang sa Old Testament, nandun ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Gumamit siya ng katawan para magpakita siya kay Abraham. In the beginning was the Word. Sa Genesis 1:1, in the beginning, God. Okay, so yun lang, walang iba. Okay, so ito lang, si Melchizedek, nag-express siya sa pagiging flesh. When Jesus was made manifest sa preaching of the prophet Christ, when Jesus was manifested in the Old Testament in a theophany, the person of Melchizedek, not a priesthood, but a person, a man. For this man, Jesus had not yet been born, but he was in a theophany, so he had no father, no mother, he was God himself, he was manifested in the form of man, called King of Peace and King of Righteousness. See, the King of Salem, which is he was Melchizedek, he had neither father nor mother, beginning of days, and in life he was Jesus Christ in theophany, in the form of man. Siya si Kristo sa anyo ng tao. So ito yung other representation of God. Representation. So sa Israel, pinakita yan. Ito pang paraan kung paano makita nyo sa pagmamit ng pillar of fire sa araw, sa gabi, and ang pillar of clouds sa araw, the Shekinah glory, the manna from heaven, the brass serpent, the rock in the wilderness. Ito yung representasyon ng ating Diyos. Sa Isaiah, naihula siya, Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born. Sa atin daw ay isisilang ang isang bata. Isinilang ang isang bata. Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders,
And His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God. Ano nyo? Mighty God. Samantala sabi sa Old Testament, sabi niya, di ba sa Isaiah, binasa natin kanina, there is no other God besides me. Walang Diyos bago ako, sabi ni Elohim, walang Diyos pagkatapos ko. Sabi niya. Pero sinasabi ng Isaiah din siya nagsabi, sabi niya, there, sabi niya, itong nito na ito na sabi ito is the mighty God, the everlasting Father. So pinapakita na yung self-existing one, na si Kristo, na beginning, hallelujah, na siya rin yung mighty God sa Old Testament. Sabi niya, walang ibang Diyos maliban sa akin. Tapos lumitaw itong Christ, na tinawag natin Diyos, ang ginawa ng tao, nagkaroon ng separate God. Iba yung Father, iba yung Son. Coexistence. Meron pang Holy Spirit. Pinakita natin figure kanina. May God, may Father, may Holy Spirit. So silang tatlo ay may kakaparehas na nakatungkulan, magkakaiwalay na katawan. So tatlong Diyos sa isang pagkakataon, that is Trinitarian doctrine. Yung tulis naman is dalawa sila na magkasabay na lumitaw na magkaparehas sa kapangyarihan. Kaya ang sinasabi ng mga tao, nung likay ng Diyos ang tao, meron siyang kausap, si Kristo yun. Dalawa na sila. Okay? So ang sabi ng Scripture, itong inisin ng batang ito is the mighty God, the everlasting Father. Ibig sabihin, walang ibang Father, walang ibang Diyos na nag-exist, kundi doon sa Kanya. Isaiah chapter 7 verse 14, siya din na nagsabi sa Isaiah. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Meron siyang sign. And just in this, will begin a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Ano pangalan? Ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. So si Mary, ginamit na siya incubator of God's blood. Nasabi sa book of Lucas, and the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God, and behold, thou shalt conceive in the womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Okay, just use Mary, ginamit si Mary bilang incubator, but the child belong to God. And just itong batang ito, ang pinagsimulan natin ang ating pangatang Diyos. He was the creator of both egg and the hemoglobin. Sa lahat ng ito, and then Mary was brought his body without any resuscitation. Nilagay siya sa katawan ni Mary, nabuo sa katawan ni Mary. Pero ang pinagalingan nito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Para mag-exist siya, self-existing one. Di ba Elohim is balikan nyo lagi yung Elohim. Self-existing one. Ibig sabihin, kaya niya mag-exist. At para mag-exist siya, siya mismo yung nag-exist. Gumamit lang siya ng flesh. Ito siya, para mag-exist siya, gumamit siya ng laman. Okay? Pero hindi siya gumamit ng iba pang Diyos para mag-exist, para ipakita sa Kanya. Siya mismo, sabi ng Scripture, He is the image, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya si Kristo, yung kanyang larawan, yung kanyang itsura, yun ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Para makita siya, gumamit siya ng laman, para mag-exist siya sa sarili niyang paraan, ginamit niya si Mary para lumitaw siya. Yes. Okay, self-existing mo nga eh. Hindi siya kinreate ng tao, hindi siya kinreate ng kahit ng sino, siya mismo ang gumawa ng paraan para mag-exist siya. And then yung great God, great Creator became my Savior, came down to a little blood cell, not through a man, but became a virgin and woman, and took his little pollen from woman and formed himself a little house and lived in it. Okay, ito yung tinatawag natin existing. Ginamit niya ng si Mary. Itong dugo, hindi ito yung dugo ng Jewish. That blood wasn't a Gentile. Hindi ito dugo ng Gentile. That was a created blood cell. God Himself. Kaya yung dugo ni Kristo, hindi itong dugo galing kay Mary. Kasi ang tao, di ba, kagaya ng Biomar, yung mga anak niya, yung dugo niya, ay dugo ng mga anak niya, dugo galing sa kanya yun. Sa kanya mag-asawa. Pero ito si Christ, hindi siya dugo ng Jewish, hindi siya dugo ng Gentile, siya mismo, yung galing sa Diyos, yung created blood of Christ. God Himself, and now through the blood, making a provision of our sins, cleanses the believer. Kasi kung dugo ng tao, di tayo kaya ligtas ang dugo ng tao. Tama mali?
Amen. Kahit 10 banyera ng dugo, 10 drum ng dugo ang iagos sa atin, nagaling sa tao, hindi tayo maliligtas. Okay? Sige, konting natin. Tutukunin natin sa maraming haba kasi masyado. Start. Last na to. Jesus is a man without a human body, soul, and spirit. Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, sabi ng scripture, great is the mystery of godliness. Wala daw pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Amen. God, capital G, O, D. Pag binanggit sa Biblia ang letter G, tumutukoy ito sa makapangyarihang Diyos, sa nag-iisang Diyos. Tandaan niyo, pag umasa ang scripture, nakita niyo yung malaking letter G, ibig sabihin, ang tinutukoy niya ay ang tunay na Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Okay, sabi niya, wala daw pagtatalo, pero bakit ang mga tao nagtatalo ngayon? Bakit sila nagdidebate? Bakit sila nag-argument? Ay samantalang ang nino ng sinabi ng Timothy, without controversy, walang pagtatalo. Eh ngayon, hanggang ba? Wala silang sawa sa kapag-debate, di ba? Debate na debate. Ang ibang iglesia, ang ibang ganito, nagtatalo sila, ito ang Diyos, kinamit sa 3, isa, 2, isa, 4, isa 5. Papagalingan sila. Marami. Samantalang sabi ng scripture, without controversy, walang pagtatalo. Hindi naman kailangan magtalo, sabi niya, dakila ang iwagan ng pagka-Diyos, God, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, manifested in the flesh. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagkatawang tao. Ang lino ng scripture. Nagpakita sa laman. Kaya hindi pwedeng may dalawang Diyos na yung Father at saka Son, na magkapatay sila ng parehas Diyos. Hindi rin pwedeng nandiyon yung Son, nandiyon yung Father, nandiyon yung Holy Spirit na magkakasabay. Na magkakaibang Diyos. Yung walang ganun. Kasi ang sabi ng scripture, yung Diyos daw na makapangyarihan, nag-anyong laman, which is si Christ ito. Okay? Ayan. Nandiyan ang mga scripture, mga quotation na binabanggit. Ito, God's theophany in flesh, para daw tao ito, kasi yung tao ganyan. May soul, may body, and spirit. But takes those three to make you. Kailangan yung tatlong ito para maging isa. Okay? Tayong tao, mayroon tayong tatlong bahagi. May kaluluwa, may laman, may espiritu. Okay? Pero hindi pwedeng iwalay ang espiritu sa atin. Pag naiwalay tayo ng espiritu, patay tayo. Pag nawala ang kaluluwa sa iyo, patay din tayo. Hindi naman pwedeng tanggalin yung ating laman. Hindi pwede sila pag-iwalay kasi iisa lang talaga yan. Ang mga tao na pinag-iwalay-walay, ay hindi, iba yung Father, iba yung Diyos Ama, iba yung Diyos Anak, o pares ng Diyos yun, di ba? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Samantalang sabi ng Biblia, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ay sabi pa naman niya, siya isang Diyos na napanibulbuin. So, yan yung tao. So, in 8, God made man in His own image. So, siguro na pagkakataon, discuss natin yung tungkol sa theophany. Yung paano ba na-create ang tao, ano ba ang mumubuo sa tao, at paano nabuhay ng tayo ng Godhead. Okay, so sa umagang ito, maraming salamat sa naging panahon. Amen. Okay, so I hope natutunan nyo ang tungkol sa Godhead. Balikan natin ang scripture. The first part, so para makita ng mga kapatid natin. So yung self-existing one, dito siya nagsimula sa pagiging self-existing one. Okay, yan siya nung pasimula. Tapos natin yung Trinity Doctrine, mga doktrina sa katalunan ng mga tao, yung Trinitarian. May Father, may Son, may Holy Spirit. Doktrina nila yan. Then pangalawang belief, yung si Kristo, nandun yung Father, nandun sa Holy Spirit. Okay? Ito pangatlo, yung two-ness and doctrines, yung Eternal Father, tsaka yung Eternal Son. So ito yung mga doktrina nila, pero tayo, pinaniwalaan natin na yung Diyos mismo nagsimula ng lahat ng ito. Amen. Siya yung beginning sa Genesis 1:1, siya rin yung beginning sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. At sumama sa atin yung laman na ito.
ng Diyos ng pasimula. In the beginning, God created the heaven and the earth. So yung pasimulang ito, but before the beginning, nandun na siya, bago pa yung oras, bago pa yung creation, okay, bago pa yung time. Kasi yung time, kasama yun, yung mundo, pag-create yan, kasama yung time. Let us start with eternity, bago pa yan, lumabas ang tinatawag natin Elohim. The self-existing one. Amen. Wala siyang pinagsimulan, wala siyang katapusan, amen, wala siyang father, nag-exist siya, amen, dahil ito makapangyarihan ng Diyos na nag-create ng lahat. The great eternal spirit, the I am, the self-existing one, also known him as Jehovah. Okay, so ito, tinatawag natin pagka-Diyos na pinigyan natin. So, I hope sa mga susunod pagkakataon, hindi tayo maniligaw. Kung sakaling yung nagtanong tayo, ilan ba ang paniniwala niyo sa Diyos? Ilan ba? 3 ba? 4 ba? 5 ba? 2 ba? O, paano ba natin i-highlight? Paano ba natin sila ipapaliwanag sa mga tao ating nakapashare? Amen. So kahit mga sister, pwede niyo siyang ibahagi para mas maintindihan niyo kung paano natin, ano bang pagkakaiba ng message sa ibang religion? Ano bang pagkakaiba natin sa paniniwala ng iba? So kailangan maintindihan natin kung ano ba talaga ang tunay na turo ng Biblia. Lahat ng sinasabi ng Scripture, dapat yun ang sinusunod natin. Hindi tayo pwede mag-create ng sarili nating doktrina. Yes. Okay? Hindi tayo pwede mag-create ng sarili nating turo. Ito'y turo mismo na galing sa Biblia. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, dapat doon tayo nag-stay. Say amen that. Amen. So, magandang umaga sa inyo lahat. So, pagkunan ng Panginoon, hindi ako ipadala kayo ng aking